papansin po natin na si Goliath, ang height po niya ay 6 cubits and a span. No, ang 6 cubits and span, so yan po ay napakatakam. Almost 10 feet and 6 inches po yan. No, at yung kanyang helmet ay brass, ay yan po ay bumibigat. No, maging ang kanyang coat ay bumibigat po yan ng halos 5,000 shekels. Na ang ibig sabihin to ay katumbas ng 57 kilogram. Okay, so mapansin po natin na napakalaki ng kalaban ni David. No, at sabi rito, give me a man. No, ang title po ng ating pag-aaral ay Never Give Up. No, kahit ano po ang nangyayari po sa atin, ay dapat po tayo pa rin po ay magpatuloy sa ating Panginoon. No, sabi po sa banal na kasulatan, no, dumarating po sa atin lalo na ngayon pong pandemic, no? At mapansin po natin, ang namamatay sa araw-araw po ay 150,000, no, sa buong mundo. No, at dapat natin itong malaman sapagkat yung iba ritong namamatay ay hindi po ligtas, kaya kinakailangan ng Panginoon ay tayo po ay patuloy na gamitin niya sa kanyang ubasan. So minsan naalala po natin, yung lahat po ng ating tinatangkilik sa ngayon, yan po ay lahat po ay temporary. Wealth is temporary, money is temporary, yung ating bahay, yung ating kondo, at yung ating mga sasakyan, yan po ay temporary, at maging ang trabaho ay temporary, at ang business ay temporary. No? At wala na po tayong aasahan ngayon kung hindi ang Panginoon, sapagkat kahit ang vaccine ay magiging temporary lang. So papapansin po natin na ang buhay ng tao ay napakaikli. No, kaya dapat po nating tayo po ay tinatawag dito na tayo po ay magmadali, no, sapagkat ang buhay po natin ay parang isang hamog. Ang sabi po sa banal na kasulatan, whereas you know not what shall be on the morrow, for what is your life, it is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. So tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po muli sa buhay at kalakasan, at maraming salamat, Panginoon, sa Maranatha Baptist Church. So dalayan ko, Panginoon, kayo po ang patuloy na magpala sa bawat isa, at dalayan ko, Panginoon, na kaming lahat po, Panginoon, ay huwag mag-give up, Panginoon. Never give up. At tulad ng mensahe, Panginoon, na aming binasa, na nawa ay kami po ay magpatuloy ng paglilingkod sa inyo. So dalangin namin, Panginoon, ang blessing sa bawat isa, sapagkat ang lahat ng ito ay dalangin po namin sa matamis sa pangalan ng aming Panginoon Jesus, namin sariling Diyos at sariling tagapagligtas. Amen. You may be seated, please. So papapansin po natin, mga kasama at mga kaibigan, na ang buhay ay napakaikli at ang bukas ay hindi natin alam. Ang sabi po sa banal na kasulatan, boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what the day may bring forth. So papansin po natin dito, no, sa ating binasa, no, at dito rin, no, sa verse 11 and 12, sabi po rito, when Saul and all Israel heard those words of the Palestinians, they were dismayed and greatly afraid. Sila po ay natakot, at lahat po ng Israelites ay natakot dahil dito sa Palestinians na to, na si Goliath, no, sapagkat siya ay napakalaki at kilala na malakas. No, pero mapansin po natin na merong tumugon. 40 days na nananawagan si Goliath. No, sabi niya, naghahanap siya, give me a man. No? At dito mapansin natin, now David was the son of that Ephrathite of Bethlehem, Judah, whose name was Jesse, and he had 8 sons. And the man went among men for an old man in days of Saul. And David was the youngest, and 3 eldest followed Saul. So mapansin po natin dito si David ay siya po ay very young pa nung time na yon. At sabi dito sa verse 20, and David rose up early in the morning and left the sheep with the keeper, and took and went as Jesse had commanded him, and he came to the trench as the host was going forth to the fight, and shouted for the battle. Siya po ay tumugon sa battle. So sabi niya, and David said to Saul,
let no man's hearts fail because of him. Thy servant will go and fight with this Palestine. So mapansin po natin na meron pong determination ito si David na lumaban. O sapagkat ang kanyang pinangahawakan ay nasa kanya ang Panginoon. No, kung papapansin nyo, si David, napatay niya yung lion at napatay niya yung bear. So napakalaki po nito, no? Pero ito ay napatay niya. No, dahil ang kanyang pinangahawakan, mapansin natin sa verse 45, then said David to the Palestine, thou comest to me with the sword and with the spear and with the shield, but I come to thee in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom thou hast defied. Mga kasama at mga kaibigan, na kahit dumating sa ating buhay minsan ang mga problema, no, mga difficulties in life, ang mga trials, yan po ay maaari nating tawagin giant sa ating buhay. No, subalit, ang kagandahan po sa mananampalataya, hindi po tayo nag-iisa, no, sapagkat tayo po ay may katuwang. Yan ay walang iba kung ang ating Panginoong Jesucristo. Kahit anong problema na sabihin nyo sa akin, no, lahat po ay merong katugunan ang Panginoon. So, pwede po ba makuha yung tubig? Yan po. Okay. So, ang sabi po rito, sa 1 Samuel 17:45-46, no? At para din, sa Tagalog, basahin po natin, no? Nang magkagayoy sinabi ni David sa Palisteo, ikaw ay naparito sa akin na may tabak at may malaking sibat at may kalasag. Ngunit ako'y naparito laban sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos, mga kawal ng Israel na iyong hinahamon. Sa araw na ito, ay ibibigay ka ng Panginoon sa aking kamay. So mapansin natin, yung pananampalataya ay mahalaga. Never give up. No, sa ating po mga kasama at mga kaibigan at mananampalataya, nandyan po ang kamay ng Panginoon. No, para po sa atin. So, pasensya na po. Commercial lang po. Wilkins Pure. Okay. So papansin po natin na ang pinanghahawakan ni David ay walang iba kundi ang Panginoon. Amen. Lamang. So, ganun din po tayo kapag po tayo dumating po sa atin ang kahit anong problema. No? So, naalala ko po tuloy nung ako ay nasa Libya noong mga 2005. Hindi kami pinasweldo ron. Noong 2005, at dun sa Libya ay meron pang gera. No? 1 year kaming hindi pinasweldo. No? So, ang dami kong problem noon. No? Pero nagpe-pray lang ako. No? Nagpe-pray lang ako noon, lagi, na may mag-supply sa aking family. So, bagamat nangyari yun, no? At yung pinapakain sa amin doon, grabe. Yung supply sa amin sa Libya, ay isang sakong sibuyas at saka isang sakong patatas. Patatas, no? Yung potato. So, pero alam niyo po ba, after 1 year, tumaba kami. Bakit? Yung palang patatas para sa bata pala yun. No? Kung ano-anong luto namin doon, merong french fries, merong nilagang patatas, no? Kaya ang kanta namin doon, patatas in the morning, patatas in the afternoon, patatas in the evening, patatas all the time. So, nandun yung blessings ng Panginoon sa amin. Kahit ganon ang nangyari sa akin, ay naroon pa rin yung awa ng Diyos. Sapagkat hindi kami bumitaw sa Diyos, no? Kami ay patuloy na nanalangin. No, minsan dumarating po sa atin yung mga problema, no, sa business, sa ating trabaho, at sa lahat ng bagay, no, dumarating yung tayo ay walang pambayad sa Meralco at wala tayong pambayad sa ating Maynilad o sa mga tubig. No, subalit isang araw ay tumutugon ang Panginoon. Basta yan ay nilagyan po natin ng panalangin sa Diyos. Sigurado ka, 100%, no? Yan po ay tutugunin ng Panginoon. No, kaya huwag tayong mag-alala. Minsan maraming humahal. Nasabi sa akin, Brother Mandy, 2 years na akong walang trabaho.
Sabi ko, magpasalamat ka. Sapagkat sa loob ng 2 years, buhay ka pa. Amen. Buhay ka pa din mo 2 years. Kumakain ka sa umaga at sa gabi. So nabuhay pa. Yan yung blessings ng Panginoon. No, kahit tayo minsan ay walang trabaho, subalit yung biyaya ng Panginoon ay napakalawak. No, sabi nga sa banal na kasulatan, kahit ang langit ay maging papel at ang dagat ay maging tinta at isulat mo yung pag-ibig ng Panginoon, mauubos yung dagat, hindi pa tapos yung pag-ibig ng Diyos. So ganyang kabuti ang Diyos sa atin. Isipin nyo, no? Ako, ito lagi ko pong iniisip, no? So ako po ngayon ay 57 years old na. Simula nung ako ay bata pa, no? Simula nung ako ay maliit, hanggang sa maliit. And then, simula nung ako ay maliit hanggang sa ngayon, no? Nandun yung blessings ng Panginoon sa akin. Amen. Napakaraming pagpapala. Isipin nyo, ang nagpapatulog sa atin, hindi ang tranquilizer, hindi ang sino pa man, hindi ang music. Ang nagpapatulog sa'yo, Diyos. At sino ang gumigising sa'yo sa umaga? Diyos din. Napakaraming binabangungot, hindi na ginigising. No? Pero mapapansin po natin, no? Meron pong blessing. No? Yan po ay blessing ng ating pagtulog at paggising. So yan po ay blessing. Ito ng Panginoon. At so mapapansin po natin na ang Panginoon ay hindi po nagsasawa ng pagtulong sa atin. Katulad ni David, siya po ay nanghawakan sa Panginoon at kung mapansin po natin, ay siya po ay nagtagumpay. No, kahit dun sa panahong yon si Saul ay merong envy sa kanya, merong hatred sa kanya si Saul sa hindi alam na kadahilanan na siguro siya ay nagsiselos, no, sapagkat nung panahon na sila ay malakas, no, si Saul ay nakapatay lamang ng 1,000. No, samantalang si David ay ang napatay niya during war ay 10,000 o 10,000s. No, marahil doon siya nagsiselos. No, pero papansin natin na si David ay nag-behave siya and David behaved himself in order not to create wrath. No, kaya nga sa atin doon, kapag minsan merong umaalipusta sa atin, minsan merong tumutokso sa atin, minsan merong bumubuli sa atin, minsan merong mga problemang dumarating sa atin, hold your peace. No, ang kakampi nating Diyos, huwag tayong gumante. Ang sabi sa Bible, vengeance is mine. I will repay. Sipin mo, huwag kang gaganti. At ganito po ang ginawa ni David, and David behaved himself. Kahit siya ay gusto nang ipapatay ni Saul, no? Sa anumang kadahilanan yan o pagsiselos man yan or envy. No, okay? So ngayon po, yun po ay introduction. So pupunta na po tayo sa outline. So number 1, never give up your ministry. Number 1 sa ating outline. Never give up your ministry. So papansin po natin sa 1 Samuel 17:10, and the Philistines said, I defy the armies of Israel this day. Give me a man that we may fight together. Mga kasama at mga kaibigan, ang Panginoon ay tumatawag na, give me a man. Na dapat tayo ay tumatayo sa ating pamilya. Tayo ang nagli-lead sa church. No, tayo po ay merong mga ministry na ginagampanan. Ang sabi sa Bible, give me a man. No, at sa lahat ng problema, never give up. No matter how small your ministry, no, kahit ano po ang ating ministry, meron nag-i-invite ka ng bisita, no, ikaw ay nagluluto, ikaw ay naglilinis, no, ikaw po ay nagme-maintain ng church, nagpa-follow up ka, nagka-tracts giving ka, ikaw ay umaawit sa choir, no, ikaw ay umaawit ng special number, no, yan po ay mahalaga. At kahit yan ay maliit, because little becomes much if we place it into the Master's hand. Amen? Okay? So nagpapasalamat tayo dito kanina, no, habang ang iba ay umaawit, so sila po ay excited na umawit sa Panginoon, at yung iba ay nag-special number, so sila po ay excited mag-special number sa Panginoon. So ganyan po, alam niyo po ba,
pagdating po natin sa langit, ano ang gagawin natin? Lalakad lang ba tayo sa mansion? Sa gold? Grabe doon sa mansion, no? Sabi sa Bible, sa John 14, no? Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you may be also. Ang lalakaran natin dun, gold. No, ang bahay natin mansion. Kaya kung ang bahay natin dito ay maliit lamang, no, o kahit anumang itsura ng bahay natin, pasalamatan natin ang Diyos. Be contented on what you have. No, tayo po ay maging contento sapagkat sa langit po ay meron tayong inaasam na mansion over the hill. No, at isa pa doon, pag tayo umawit doon, sipin mo, napakaganda yung choir po doon, aawit lahat tayo para sa Panginoon. No, sipin nyo, ang bawat isa, ang katabi nila, anghel. Milyon-milyon anghel ang maawit sa Panginoon. No, at tayo rin umaawit sa Panginoon doon. Wala po tayong gagawin doon kundi mag-praise sa Panginoon to glorify God day and night, night and day. So wala po tayong gagawin kundi mag-praise sa Panginoon. Kaya nga, dito pa lang, meron tayong mga songbook, mag-practice na po tayong umawit. No? Dahil doon, walang kodigo. No, kaya dapat memorize na natin. Kung ano ba sabi yan? Mansion over the hill. O yung inawit kanina. I come to the garden alone. Diba? So mapapansin po natin na ang Panginoon ay yung ating ministry ay huwag natin bibitawan. Never give up. Give me a man. So salamat tayo sa ating mga men dito sapagkat minsan isang araw kayo po ay gagamitin ng Panginoon para sa pagpapalago. No, yung iba po, yung pong meron po tayong pagtuturo pag Saturday, meron po tayong extension, may outreach po tayo, meron po tayong Bible studies, meron po tayong tinatawag na discipleship. No, at yung iba ay dahil sila ay mahiyain, so pwede nyo maging ministry ay ang pagiging prayer warrior. Amen. No, nananalangin po kayo. At sa inyo pong pananalangin, grabe. No, yung pong panalangin, ano yan? No? Si Daniel po ay nanalangin sa Panginoon. No, at dahil sa kanyang panalangin, no, tinikom ng Diyos yung lion's mouth, no? Meron pang isa, no, si Joshua, yung siya po ay nanalangin si Joshua, no? Sabi niya, the sun stood still. Yung araw nagpatuloy lang at saka yung moon stood still. So napakatindi ng prayer. So at kung ang prayer ng mananampalataya dito sa Maranatha Baptist Church ay ganun po ang kanilang panalangin, so yan po ay tutugunin ng Panginoon at lalago ang iglesia ito. No, so yan po yung sinasabi ng Panginoon. So, kung tayo po ay nasa ministry, bukod sa mahal tayo ng Diyos, no, mamahalin pa rin tayo ng lahat ng tao. People will love you. The Lord will love you. No, at isa pa, dahil ang Panginoon ay nasa atin, so tayo po ay protected ng ating Diyos. So yan po ang kagandahan. Never give up your ministry. Naisipin niyo po, nung pong tayo ay hindi paligtas, yung pong ating oras ay pinakinabangan ng dyablo. Yung ating oras ay naibigay natin sa dyablo. At kung ano-anong kasalanan ang ginawa natin. Ngayon, ikaw ay nasa Panginoon na. Yung natitirang buhay natin, ibigay na natin sa Diyos. Amen po ba? Amen. Never give up. Give me a man. Yan po ang sinasabi sa banal na kasulatan. No, at papansin natin, bagamat sa ministry ay meron pong mga hindrances, no, pero magpatuloy lang po tayo. No, minsan ang kalaban sa ministry ay yung pagkainggit. No, tulad na nangyari kay Saul, no, na siya po ay nainggit kay David. No, pero alam niyo po ba, ang pagkainggit ay dapat niluluhod natin sa Panginoon yan. No, sabi po dito sa Proverbs 14:30, a sound heart is the life of the flesh, but envy the rottenness of the bones. Hindi po maganda yan.
Let not thine heart envy sinners, but be thou in the fear of the Lord all day long. So yung pong envy ay hindi po maganda sapagkat yan ay pinsan po ng pride. Pride goeth before destruction and an haughty spirit before a fall. So pangalawa po, yung enemy din ng ministry ay yung tinatawag na laziness. No katamaran, saka na lang ako magbibistation, saka na lang ako magbibigay ng class, yung laziness. So yan po ay hindi udyok ng Holy Spirit. Yan po ay udyok ng Diablo. Kaya, so tayo po ay kinakailangan na magpatuloy na maglingkod sa Panginoon. Forget laziness. Ang sabi sa Bible, sa Proverbs 19:15, slothfulness casteth into a deep sleep, and an idle soul shall suffer hunger. So wag po tayo maging tamad sa ating ministry. No, minsan, yung nagiging kalaban din ng ministry po ay ang ating finance. No, lagi lang po tayo humingi sa Panginoon. Alam niyo po, yung pong finance po natin ay dapat ingidin po natin sa Diyos. No, sa Philippians 4:19 ang sabi doon, you claim it, dapat ito ay kine-claim natin. But my God shall supply all your needs. All. May natira ba? Wala. All eh. Lahat isusupply ng Panginoon. So actually, na-isupply na ng Panginoon yung iba sa atin, no? Yung needs natin. No, tayo ay binigyan niya ng brain. Ang dahilan kung bakit ikaw ay smart, ang dahilan kung bakit ikaw ay matalino ngayon, ay dahil ibinigay yan ng Diyos sa iyo. Ang dahilan kung bakit ka mayroong posisyon sa trabaho, dahil ibinigay yan ng Diyos sa iyo. So ang dahilan kung bakit ikaw ay marunong, no, sapagkat yan po ay ibinigay ng Diyos sa iyo. Never give up. Give me a man. No, sabi nga, winner never wins. And the winner never quits. So yan po yung patuloy po nating apply sa ating buhay. No, never give up your ministry. So minsan meron pa rin tayong mga problema, mga discouragement, mga trials, no, at itong mga pandemic po natin. No, dapat po tayo lang po ay patuloy lang sa ministry, no, sapagkat alam po natin na tayo po ay patuloy na pagpapalain ng Diyos pagka nag-concentrate tayo, nag-focus tayo sa ministry. No? At ang sabi nga po sa 1 Corinthians 15:58, therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Hindi walang kabuluhan, mga kasama at mga kaibigan, yung ating ginagawa sa Panginoon. Yung ikaw lang ay magbigay ng tubig. So, medyo natuyo na yung lalamunan ko. Nagbigay ka ng tubig, no? Sa isang tao, yan po ay merong reward. Di ba? Sino rin tayo nakapagbigay na ng tubig? So, merong reward yan. Di ba? Eh lalo na kung nilagyan mo pa ng kulay. Amen. So, huwag namang water polo. Yung ibig ko sabihin, dahil ikaw ay may pera pa, hindi lang tubig ang binigay mo. Nagbigay ka pa ng coke. At nung nagbigay ka ng coke, namili ka pa. Masyado mo pang ginawa yung best mo. Baka ma-diabetic itong bibigyan ko, ha. I-ano ko na lang kaya, i-coke zero mo na lang kaya. Di ba? Okay? So, ibig sabihin, yung lahat po ng ginagawa natin sa Panginoon, simula nung ikaw ay na-save hanggang sa ngayon, kung ano man yung ginagawa mo sa Panginoon, yan po ay merong kaukulang reward sa Diyos. No, kaya, huwag po tayong manawa na gumawa ng kabutihan. Yung paggawa ng mabuti ay maganda. Yan po ay bunga na ikaw ay ligtas na. No, pero, ang paggawa ng mabuti, hindi upang maligtas. No, kung hindi, gumagawa ka ng mabuti sapagkat ito ay bunga na ikaw ay saved na. No? Para bang yung aso? Ang aso ay tumatahol hindi upang maging aso. Ang aso tumatahol dahil siya ay aso. Tama po ba? Ang Christian
Kaya siya gumagawa ng kabutihan sa kapwa. Siya po ay nagbibigay, no? Siya po ay tumutulong, siya po ay merong malasakit, no? Siya po ay nag-aalalay po ng iba, no? Dahil yung po yung bunga na tayo po ay ligtas na. No, mapansin po natin, when we accepted Christ as our own personal Lord and Savior, Jesus came into our hearts in the form of the Holy Spirit. Ephesians 1:13. Pumasok siya sa heart natin. At yung Holy Spirit na ang nabubuhay sa atin. So meron siyang bunga na lumalabas sa atin. There is love, there is joy. No? There is contentment, there is happiness, gentleness, faithfulness. No? Kaya yung iba nagtatanong, Brother Mandy, so ang balita ko yung isang yun ay tumanggap na sa Panginoon eh. No? Pero bakit nasa casino pa rin? Bakit umiinom pa rin? Bakit nagsusugal pa rin? No? Bakit siya ay gumagawa pa rin ng nagsasyago pa rin? Okay? So ang question doon, let us check kung paano niyang tinanggap si Kristo. Dahil merong tatlong klase ng pagtanggap sa Panginoon. Number 1, tinanggap niya si Kristo sa magitan lamang ng bibig. Tapos pangalawa, meron naman tumanggap kay Kristo sa magitan lamang ng kanyang isip. Okay? So ang mahalaga, dapat tinanggap natin si Kristo sa ating puso, no, at sa ating isipan na merong genuinity. Okay? Malaman niyo po si Judas, bagamat siya ay laging kasama ni Kristo. No, sinabihan pa siya na siya ay chosen. Siya ay elected. No, si Judas ay elected. Siya ay chosen pa. Pero, hindi niya tinanggap si Kristo. No, kaya nga siya ay nag-suicide. Hindi niya kasi tinanggap si Kristo. So, merong ganun. No? At kaya habang tayo po ay narito, ay ma-check natin yung ating sarili kung genuine ba yung ating pagtanggap sa ating Panginoong Jesucristo. No? Yan po ang mahalaga. Okay? Number 2, sa ating outline. Okay? Never give up your faith. Number 1, never give up your ministry. And number 2, sa ating outline, never give up your faith. No, sabi po sa banal na kasulatan, di ba? Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. No? Napakarami sa banal na kasulatan. No, si Job, siya po ay nagkaroon ng problema, namatay ang kanyang mga anak, no? At nawala ang kanyang mga ari-arian, nasunog ang kanyang tahanan, no? At namatay ang kanyang 3,000 camels, at ang kanyang mga combo, mga music, yun po ay nasunog at nawala lahat sa kanya. Lahat ng kanyang kayamanan ay nawala. No, at ang natira na lang sa kanya ay yung kanyang asawa. No, at sabi ng kanyang asawa, itatwa mo na ang iyong Diyos at mamatay ka na. So bakit ka pa naglilingkod yan? No, pero ang sinabi ni Job, no, mga kasama at mga kaibigan, hindi na ba tayo tatanggap ng masama sa Panginoon? No, ibig sabihin ng mga pagsubok sa Panginoon. Ang Diyos ang nagbigay at ang Diyos din ang mag-aalis. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Isipin nyo, hindi nawala yung kanyang pananampalataya. Si Job ay patuloy at nanatili sa kanyang faith. So ganun din po tayo. Na kahit ano pa nangyayari sa ating kapaligiran, yung ating pananampalataya ay magpatuloy, no, at manatili sa Diyos. So mapansin po natin, no, maging si Daniel, no, kung buksan niyo po sa Daniel 6. Daniel 6:3-9. Daniel 6:3-9. So ang sabi po diyan, ano? So ito po ay istorya ni Daniel. No, siya po ay hinanapan siya ng mali ng mga tao. No, nung panahong 'yon. No, subalit siya po ay nanatili sa Panginoon. Okay, basahin po natin. Nasabi po ito sa Daniel 6:3-9. Then this Daniel was prepared above the presidents and princes because an excellent spirit was with him.
So mapansin po natin, no, ang Bible, ipinakilala si Daniel na meron siyang excellent spirit. So tayo po ba? Meron po ba tayong excellent spirit? So kapag tayo tumanggap na sa Panginoon, meron tayong excellent spirit. No, sapagkat si Jesus ay nasa ating puso na. No, sabi po dito, and the king told to set him over the whole realm. Then the presidents and princes sought to find occasion against Daniel concerning the kingdom, but they could find none occasion nor fault, for as much as he was faithful, neither was there any error. So mapansin po natin dito, no? Hinahanapan siya ng mali, no? Pero siya po ay natagpuan pa rin faithful at walang mali or fault found in him. Then said this man, we shall not find any occasion against this Daniel, except we find it against him concerning the law of his God. Then these presidents and princes assembled together to the king and said as unto him, King Darius, live forever. All the counselors and the captains have consulted together to establish a royal statute and to make a firm decree that, so ito po ay gumawa sila ng decree, na ang decree, na sabi rito, that whosoever shall ask a petition of any god or man for 30 days, save of thee, O king, he shall be cast into the den of lions. No, gumawa po sila ng decree na sa loob ng 30 days, walang mananalangin sa ibang Diyos, kundi yung Diyos ni King Darius. No? Kaya sabi rito, O king, establish the decree and sign the writing. No? At pinapipirmahan kay King Darius ito. That it be not changed according to the law of the Medes and Persians, which altereth not, wherefore King Darius signed the writing. No, pinirmahan po ni King Darius yung petition na yun na walang mananalangin sa ibang Diyos. No, pero mapansin niyo po, no, yung pananampalataya po ni Daniel ay hindi nagbago. Sa Daniel 6 verse 10 ay ganito po ang sinabi, Now when Daniel knew that the writing was signed, he went into his house and his windows being open. Binuksan niya pa yung kanyang window, yung kanyang bintana in his chamber toward Jerusalem, na nakaharap sa Jerusalem. He kneeled down upon his knees 3 times a day and prayed. Nanalangin po siya doon. Ipinakita niya na siya ay tumatawag sa kanyang Diyos na buhay. 3 times a day and prayed and gave thanks before his God as he did aforetime. No? So pero mapansin po natin dito sa ating binasa, siya po ay dinala at hinagis sa yungib ng mga leon. Pero mapansin po natin na siya ay nagtagumpay pa rin dahil nanatili siyang mayroong pananampalataya sa Diyos. No? Daniel's victory over petition, no, over lion's mouth. No, dito po 'yun sa Daniel 6:20 to 22. No, sabi dito, and when he, no, si King Darius, came to the den, he cried with a lamentable voice unto Daniel. No, sinilip niya yung yungib ng leon. No, at nakita pa rin niya si Daniel. Servant of the living God is thy God. No, sabi niya, O Daniel, servant of the living God is thy God whom thou servest continually, able to deliver thee from the lions. Then said Daniel, ito po yung sinabi ni Daniel, O king, live forever. My God hath sent his angels and has shut the lion's mouth, that they have not hurt me. For as much as before him innocency was found in me, and also before thee, O king, have I done no harm. Never give up. So wag po natin alisin yung ating pananampalataya sa Panginoon, at siya po ay hindi ginalaw ng leon. So yun po ang kagandahan. No, kaya nga si King Darius ay gumawa na naman ng panibagong decree. No, sabi po niya sa Daniel 6:26, I make a decree that in every dominion of my kingdom men trembled and fear before the God of Daniel. Baliktad na, sasampa na kayo dun sa Diyos ni Daniel. No? For He is the living God. No, siya kasi yung Diyos
na nag-aalis po sa atin, no, buhat sa kapahamakan. So, ganun din po tayo. Mga kasama at mga kaibigan, yung ating pananampalataya, never give up your faith in God. No, kahit ano po ang nangyayari sa panahon natin ngayon, never give up. Magpatuloy lang po tayo. No, isipin nyo ngayon ay medyo lumuwag na. Nung November 15, ay pinapaalis na yung patient. Okay? So actually, yung dati, kung matatandaan nyo, yung Spanish flu, no, ito po ay naganap noong 1918, Spanish flu. 25 million ang pinatay ng Spanish flu. Pero nagtagal lang yung Spanish flu, yan po ay group ng coronavirus, yung Spanish flu. No, pero nagtagal lang po yan, 2 years. Natapos siya, basta natapos na lang siya, 1920. Okay? So, November 19, ang ikalawang taon ng COVID-19. Kaya hopefully, unti-unti rin mawawala yan. So, pag-pray lang natin. So, nawawala na nga. Dahil noong November 15, bumababa na yung yung bilang ng Dati, inaabot pa yata ng, kung hindi ako nagkakamali, inaabot before ng 26,000. So ngayon, ilan na lang po? Parang 800 na lang, Diba yun? Parang 800 na lang. So talagang pababa na. So praise God. No, at ito ay pag ito po ay naging okay na, so magbabalik na uli. No, yung iba ay nawala na yung kanyang pananampalataya. No, nag-give up na sila. No? At marami ang na-discourage. Meron pa rin mga nag-suicide. Tsaka pala yung suicide, hindi po yan gawa ng Holy Spirit. No, yan po ay gawa ng Diablo. Kaya nga, kung ang tanong yung bang nagsusuicide, ligtas? Hindi. Bakit? Kasi ang Holy Spirit, hindi naman sa'yo sasabihin mag-suicide ka. Sasabihin ng Holy Spirit sa'yo, magpatuloy ka, mag-continue ka sa Panginoon, mag-serve ka lagi, daily, mag-praise ka sa Panginoon. Ang Diablo lang ang nagsasabi na mag-suicide. So, kaya nga yung mga nag-suicide ng panahon yun ay hindi nanampalataya sa Diyos. Kaya nga dito sa ating outline number 2, never give up your faith in God. Never give up. Give me a man. No, kaya nga po, yan po ang hamon sa atin. No? Lagi po tayong gawa ng tama. No? Kung ang gawain sa Diyos ay tama, bakit mo iiwan ang tama? Diba? Baka tayo ay may tama. No? O baka tayo ay tamaan. There is no blessings in quitting. There is no profit in backsliding. There is no promotion in being a lukewarm Christians. So maraming Christians minsan ay nagiging lukewarm. Nagiging backslider. Pero alam niyo po ba, pag kayo ay naging lukewarm, pag dumating sa inyo yung backsliding at lukewarm, ay umattend pa rin kayo ng church. Dahil diyan kayo ma-encourage mo. Magpatuloy lang tayo sa Panginoon na maglingkod sa Diyos. Never give up your faith. Sabi rito sa Ephesians 6:10-11, ang sabi ko rito, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Wherefore, take unto you the whole armor of God, that you may be able to stand in the evil day, and having done all, to stand. So, wala pong pinakamaganda kung hindi habang tayo ay naglilingkod, ay tayo ay dumikit lang sa Panginoon. Lagi tayong maging close sa Diyos sa ating panalangin, sa ating pagbabasa ng salita ng Panginoon. Lagi lang tayo maging close sa Kanya. Number 3, at last na to. Number 3 sa ating outline. Never give up your good character. Si David,
mga kasama at mga kaibigan, kahit siya ay hinahunting na ni Saul, no, pero he behaved himself. Nagbehave pa rin siya. No, meron pa nga dito na sana ay gaganti na siya kay Saul, subalit hindi niya ginawa. Ang ginawa niya ay pumunta lang siya dun sa higaan ni Saul at pinunit lang niya yung damit. No, kinuha niya yung laylayan damit at tinawakan niya at dinala niya. At sabi niya, Saul, dapat ako ay gaganti na sa'yo, dapat ikaw ay nasa aking kamay na, subalit hindi ko ginawa. No, dahil mahal niya ang Panginoon. Amen. Hindi ganun si David. No, kaya nga sa atin, minsan dumarating na gusto ko nang gumanti. Naku, itong aking kaaway. Titirisin ko ito ng buhay. So, di ba? Minsan merong kaaway na hindi, gusto mo na siyang saktan. No? No, pero, lagi natin alahanin yung sinabi ni David. Si David, hindi niya sinaktan si Saul. Kinuha lang niya yung damit sa ilalim. Yung problema, buti na lang, maganda yung pagkakahiwaan niya sa damit. Hindi na sugatan. Dahil kung nasugatan yun, magigising yun. No, pero anyway, hindi niya ginawa yun. So, ganun yung ating character. Never give up your good character. Minsan ikaw ay napipikon na. Minsan ikaw ay naiinis na. Minsan naiinis ka na sa panahon dahil mainit. Pero alam niyo ba, mas mainit sa impyerno. At hindi tayo doon pupunta. Sinasabi lang natin na mas mainit sa impyerno. Kaya kung tayo naglilingkod, meron kang init na nararamdaman, ikaw ay nahirapan, ikaw ay napagod, ikaw ay pinawisan, halos kapag nag-visitation ka ay 3 damit ang nauubos sa'yo, okay lang yan, at ang sapatos mo ay sira na, okay lang yan, maglingkod ka pa rin sa Panginoon, sapagkat yan po ay merong reward. Never give up your good character. Magpatuloy pa rin tayo sa Panginoon, sapagkat alam po natin na kung sino yung ating pinaglilingkuran. No? So mapansin po natin, si Enoch walk with God. Meron siya magandang karakter. Kaya minsan tayo, meron tayong mga vices, no? Dapat ito ay ating maiwasan na. No, marahil meron kang mga bisyo, no, sa Facebook, sa YouTube. No, yung iba, napakarami ngayon na mga ginagamit ng dyablo upang tayo ay makaiwas sa gawain ng Panginoon. Nandyan yung ML at nandyan yung Korean drama, no? No, pero bakit ka nakakatagal sa mga ganon, no? Pero sa Bible ay hindi ka makatagal. No, kaya dapat po tayo ay magpatuloy tayo. Never give up our good character. No, sabi rito sa 1 Samuel 17:10. And the Philistines said, I defy the armies of Israel this day. Give me a man that we may fight together. No? Tayo po yung hinahamon na yun. Let us change our mind. No, at tayo po ay mag-serve sa Panginoon. Never give up. No, sabi po sa banal na kasulatan sa 2 Peter 3:18, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. No? So lagi po nating panghawakan na tayo po ay lumago sa grace ng Panginoon at sa knowledge niya. Napakaraming kasalanan po ang nasa mundo. Minsan hindi natin nalalaman na yung ginagawa na pala natin kasalanan. Minsan, ang Sunday, nag-overtime ang iba, so pinagpapalit yung kanyang paglilingkod sa trabaho. No? So kaya nga yung iba ay nag-work. No? Na sana siya ay nasa church at siya ay sumasamba sa Panginoon. So kaya nga, wag nating ipagpalit ang Panginoon na tulad ng ginawa ni Judas. No, pinagpalit niya ang Panginoon sa 30 pieces of silver. No? So ito po ang sinasabi ng word, no? At dapat po tayo mag-ingat. Minsan, no, sinasabi ng word premarital relationship. No, pero ang sinasabi ng Bible, it is fornication. No, minsan, yung pong word ay sinasabi extramarital relationship. But the Bible says,
It's adultery. So merong ganyang mga kaalaman na hindi nila alam kung ano yung tama. Ang sabi sa Bible, there is a thing that seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Amen. Merong mga bagay na akala nila ay tama sa kanilang paningin. So ngayon, alam niyo po ba yung mga nangyayari ngayon, yung mga nakawan sa government, mga nakawan sa agencies, sa customs, sa LTO. So yan, akala kasi nila tama yun eh. Bakit? Alam niyo po ba yung nasa isip nila? No, yung mga unsafe? Pag nakuha ko itong perang to, yung perang ito ibibili ko naman ito ng bigas at ulam sa pamilya ko. So, there is a way that seems right unto men. Maaring tama sa'yo, pero yun ay mali sa Bible, sa banal na kasulatan. No, kaya tayo po ay mag-ingat. Once sa sinabi ng banal na kasulatan, that is fornication. Fornication po yan. Pag sinabing adultery, adultery po yan. Wala na pong tinatawag na premarital relationship o yung extramarital relationship. No, kaya tayo sa ating mga men, so tayo po ay patuloy na mag-ingat, no, at tingnan po natin ang ating manggalaw at tayo po ay maglingkod sa Panginoon. No, para maiwasan yung ating mga kamalian. Never give up your good character. So lagi po natin pakinggan ang ating Panginoon. So wag nating gayahin si Demas na sa Bible, na meron pong binanggit dyan na Demas, na siya po ay nakasama ni Apostle Paul, na siya po ay nasa church, subalit siya ay dumating na siya ay nag-backslide. Huwag po tayo mag-backslide, no? At magpatuloy po tayo. Never give up. Let us always choose God, no, sa ating buhay. No, ang mapapansin po natin, no, yung victory ni David, no, hindi dahil doon sa slingshot. Ang victory ni David ay dahil sa Panginoon. Yung sa atin po, ang victory natin, no, huwag nating sabihin, ako ay yumaman dahil sa talino ko, ako ay yumaman dahil ako ay ako, no? Maraming ganon. Nilalagay nila sa sarili nila. Dapat, lahat ay ibigay natin sa Panginoon. Amen. Ibalik natin ang puri, ang kapurihan, ang glory sa Panginoon. Never give up. Give me amen. Never give up your good character. So mapansin po natin, si David ay hindi po siya nag-give up. No? Sabi po sa banal na kasulatan, but all Israel and Judah loved David because he went out and came in before them. Nakita ng mga tao yung character, yung good character ni David. The inner character ni David. Nakita ng mga tao. So tayo po ay lumalakad na para tayong open book sa mga tao. Na tayo po ay tinitingnan ng lahat ng tao. No, kaya nga po ay dapat yung ating testimony ay pangalagaan po natin, no, at makita sa atin yung kabutihan ng Diyos at yung grace ng Panginoon. Yung pag-ibig ng Diyos ay makita po sa bawat isa po natin bilang lingkod ng Diyos. Bilang tayo lang po ay hindi actually tayo citizens of earth. No, we are heaven citizens. No, kaya nga po, yung minsan nagiging iba tayo sa kanila, no? Pero mas maganda na yon na makita nila na walang makikitang mali, no, sa isang Kristiyano, no, at yun ang magiging daan para sila ay maligtas. So magiging daan yung ating testimony, so para po sila maligtas. So in summary po, never give up your ministry. Number 2, never give up your faith. And number 3, never give up your good character. So why don't you come to the altar of God and make your decision to follow God? Never give up. So
So tayo po lahat po ay manalangin at tayo po ay tumayo. So let's pray. Panginoon, maraming salamat po muli sa buhay at kalakasan. Diyos na Ama at dakila sa lahat, muli po kami nagpupuri sa inyo pong banal na pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay ni David at sa buhay ng ibang mananampalataya, Panginoon, at nawa ay kayo po ang magpatatag po sa amin. Never give up yung pong aming ministry, yung ating pong faith, at yung aming good character. So dalangin namin, Panginoon, na kayo po ang patuloy na magpala sa Maranatha Baptist Church. So dalangin ko, Panginoon, pagpalain po ang bawat isa at kayo din sa kanilang family at sa kanilang mga anak. So dalangin namin, Panginoon, ang inyong pong blessing ngayong tanghali, sapagkat ang lahat ng ito ay dalangin po namin sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, ng sariling Diyos at sariling tagapagligtas. Amen and amen. So maraming salamat po. So, natawagan ko po si Pastor David.